Dahil hindi dapat magkamali ay inaral ni Kageyama ang pinakamataas na bahagi ng paghampas ni Shoyo bilang spiker kaya nakapuntos na naman sila at malapit ng manalo sa unang set bagay na ikinatuwa ng mga ito. Pinanindigan na ng mga ito ang tuloy-tuloy na pag-score hanggang sa manalo na sila laban kina Suki. Dahil doon ay may paghuhubad pa ng damit si Tanaka para ipagyabang kay Suki na sila ang nanalo pero sinabi ni Sawamura na ang dalawang first year naman ang nagpa-score sa kanilang team at hindi siya. Nang makapagpahinga ay sinimulan na muli ang pangalawang set at mapapansing tuloy-tuloy na nga ang magandang tandem ng dalawa na siyang nagpapanalo sa mga ito. Lumapit si Tanaka kina Suga at Sawamura upang itanong kung matagal nang alam ng mga ito na kayang maglaro ng dalawa ng ganoon kapag magkasama, sapagkat noon pa sinasabi ni Sawamura na magagamit nila ang dalawa para mas lalong lumakas ang Karasuno. Itinanggi iyon ng dalawa na kapwa hindi rin makapaniwala sa resulta ng pagsasanib puwersa ni Kageyama at Shoyu. Lumapit naman ang mga ito kina Suki upang makipagkamay at sinabing gawin na nila yun bago papaalisin doon sina Suki dahil sa pagpapakita ng mga ito ng kawalan ng team spirit. Ngunit sinabi ni Suki na pinaalis lang naman noon sina Shoyo dahil hindi sila nakinig sa kapitan at gumawa ng sarili nilang kompetisyon, isa pa tinamaan nila ng bola sa mukha ang vice principal. Nilapitan ni Sawamura sina Suki at tinanong kung anong masasabi nito sa naganap na 3-on-3 nila, nang bigla siyang tawagin ni Shoyo at dala ng mga ito ang aplikasyon para makasali sa team. Tinawag ni Sawamura si Shimizu upang ipakuha ang kahon na naglalaman ng jacket ni Shoyo, at ngayon ay opisyal na silang miyembro ng Karasuno Volleyball Club. Niyaya na ni Kageyama si Shoyo na mag-practice muli nang may biglang dumating sa court at sinabing magkakaroon sila ng practice match laban sa top 4 na paaralan sa lalawigan, ang Obajosai High School. Lumapit ito kina Shoyo at Kageyama upang magpakilala bilang Takeda Itetsu, ang advisor ng volleyball club. Nagtaka sina Suga kung paano napapayag ni Takeda ang isang malakas na team tulad ng Seisho kaya sinabi ni Takeda na nagbigay ng kondisyon ang mga iyon, na si Kageyama ang maging setter ng team sa kabuuan ng laro. Pumayag si Suga kahit siya ang opisyal na setter ng team dahil nais umano nitong makita kung gaano ka-epektibo ang tandem ni Shoyo at Kageyama laban sa top 4 na team. Nakaschedule ang practice match sa susunod na linggo, araw ng Martes. Iyon ang magiging unang match ni Shoyo sa Karasuno kasama ang buong team kaya kailangan nilang galingan. Nang pauwi na sila ay hinabol ni Kageyama si Suga upang sabihin na ipapakita niya sa practice match na karapat-dapat siya sa pwesto bilang setter. Napakamot na lang sa ulo si Suga dahil hindi nito akalaing iintindihin pa siya ni Kageyama sapagkat mas nakahihigit ito sa kanya sa pagiging atleta at sa talento. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Kageyama dahil hindi hamak na mas maraming karanasan sa laro si Suga at isa pa ay kailangan muna niyang makuha ang tiwala ng iba pang miyembro ng team. Patid ni Kageyama na nasa Obajosai ang mga kateam niya noon sa Kitagawa kaya iniisip ni Suga na baka hindi maging komportable si Kageyama. Gayunpaman sinabi nito na lalaban pa rin siya sa abot ng kanyang makakaya bagay na ikinatuwa ni Suga at sinabing makikita rin ng mga iyon na nagbago na ngayon si Kageyama. Dahil doon ay kinausap ni Sawamura si Kageyama tungkol sa magiging posisyon ni Shoyo sa darating na practice match. Pagkatapos mapagplanuhan ay kinausap na ni Sawamura ang buong team at sinabing nais niyang gamitin sina Kageyama at Shoyo bilang set, pati na rin ang pinakamatangkad na si Suki para makita kung paano ito maglalaro laban sa Obajosai. Na-pressure si Shoyo dahil sinabi ni Kageyama na siya ang magiging ultimate decoy ng team, ibig sabihin, siya ang i-score ng marami gamit ang quick attack at siya ang papansinin ng blocker ng kalaban. Doon papasok sa laro ang ibang spiker pero kapag hindi iyon nagawa ng tama ni Shoyo ay hindi magiging epektibo ang mga pag-atake nila kaya mas lalo itong na-pressure kaya sinubukan nila itong pakalmahin. Nang mga sumunod na araw dahil parte na rin ng miyembro ay isinama ni Suga ang dalawa sa club room. Namangha si Shoyo nang makapasok doon sapagkat iyon din ang club room noon ni Little Giant, ngunit nang maalala nito na bukas na ang laro ay kinabahan na naman ito at taranta na naman sa bawat kilos. Gayunpaman pilit nitong nilalakasan ang loob dahil hindi iyon tulad lang ng laro noong junior high o ng 3-on-3 nila noong nakaraan. Ayaw niyang mapalitan siya dahil ngayon lang siya makakapaglaro kasama ang buong team at gusto niyang nasa court siya hanggang dulo. Kinagabihan ay halos magwala na si Shoyo sa kanyang silid dahil hindi siya makatulog kaya kinabukasan ay nagulat si Tanaka sa itsura niya at nasuka pa siya sa bus dahil sa sobrang kaba. Nang makababa sa bus ay sa banyo naman nagpunta si Shoyo kaya napika na dito si Kageyama at susundan na sana para saktan pero pinigilan ito ni Suga. Sa Obajosai, napag-usapan ng dalawang estudyante ang tungkol sa practice match laban sa Karasuno. Tinanong ng isang lalaki kay Kendaichi kung kaklase nito noon si Kageyama pero sinabi ni Kendaichi na wala namang kahanga-hanga doon dahil sa pagiging makasarili.
Habang pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa Karasuno ay bigla nilang nakasalubong ang mga ito kaya tinakot sila ni Tanaka at sinabing sa match na lang sila paiyakin ng mga ito. Dahil doon ay pinigilan sila ni Sawamura ngunit nang paalis na ang mga ito ay inasar naman ni Kendaichi si Kageyama pero hindi ito apektado bagay na ipinagtaka nito. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa napakalaking gymnasium ng Aoba Josai. Habang pinag-uusapan kung gaano kalalakas at kagagaling ang mga player ng Aoba Josai ay nangatol na naman sa kaba si Shoyo at napatakbo na naman ito sa banyo. Narinig ni Shoyo na pinag-uusapan ni Kendaichi ang grupo nila at namukan niya si Kendaichi na dating teammate ni Kageyama. Nang mapansin siya ay tinanong siya nito kung mayabang pa rin ba ang hari ng court. Sinabi ni Shoyo na hindi naman iyon pagmamayabang dahil sa ilalim ng pamumuno ni Kageyama, ang baguhang tulad niya ay pinapahirapan at nilalapastangan bagay na tama para kay Kendaichi. Ngunit pagdating sa opinyon ng dalawa tungkol sa pagtutos ni Kageyama ay magkaiba sila. Para kay Shoyo ay magaling iyon ngunit para kay Kendaichi ay hindi sapagkat pangit atakihin at mahirap umano spike. Biglang tumawa si Tanaka at sinabing tingnan na lang nila mamaya kung walang ipinagbago mula noong junior high si Kageyama. Naalala bigla ni Shoyo na kahit na anong walang kwenta para kay Kageyama ay itinatapon at pinapalitan yun kaya kinabahan muli ito at napatakbo na naman sa banyo. Nang makabalik sa gym ay sinubukang pakalmeyan ni Sawamura si Shoyo at sinubukan pang hingi ng tulong sa kanilang manager. Sinimula na ang laban sa pagitan ng Karasuno at Aoba Josai, ngunit dahil nananatiling kabado si Shoyo ay tinitira nito kahit hindi para sa kanya ang bola. Nagpatuloy na ganoon ang kilos ni Shoyo kaya natambakan na ng Aoba Josai ang score nila. Isang puntos na lang at mananalo na ang Aoba Josai kaya nang si Shoyo na ang nag-serve ng bola ay pinilit niyang ikalma ang sarili para hindi siya alisin sa laro, ngunit sa ulo ni Kageyama tumama ang bola. Dahil doon ay nilapitan siya ni Kageyama at tinanong kung ano ba talaga ang ikinakatakot niya at isinigaw na umayos na siya sa laro. Dahil hindi naman siya pinalitan ni Kageyama ay naibsan ng bahagya ang takot ni Shoyo ngunit sunod naman siyang pinagsabihan ni Tanaka at pinalakas pa ang loob niya. Sa pagsisimula ng pangalawang set ay naging focus na si Shoyo sa laro at easy na isip ang mga turo sa kanya ni Kageyama. Gayunpaman nang spike niya ang toss ni Kageyama ay hindi niya iyon tinamaan. Dahil doon ay naisip ni Kendaichi na takutin si Shoyo at sinabing magagalit ang hari, ngunit laking gulat nito nang humingi pa ng pasensya si Kageyama. Sa sumunod na toss nito ay nagawa na iyong tamaan ni Shoyo at yun na ang simula ng pag-score ng team. Habang naka-timeout lumapit ang teammate ni Kendaichi at sinabing iba pala si Kageyama kumpara sa ikinwento nito sa kanila. Maging si Kendaichi ay nagtaka at inisip na nagbago na si Kageyama pero lumapit ang coach nila at ipinaliwanag kung paano yung ginagawa ng dalawa. Bago magsimula muli ang laro ay pinaalalahanan sila ng coach na huwag matatakot. Napansin naman ni Takeda kung paano gumagalaw ang rotation tuwing nakaka-score sila. Kapag si Shoyo ang nasa harap ay tumataas ang offensive level at skill ng buong team pero kapag si Suki ang nasa harapan ay lumalakas naman ang block ang power nila. Habang pinapanood ang laban ay nahal ata ng coach ng kabilang team na pinaglalaroan sila ng Karasuno kaya namangha ito at nagalingan sa team. Sa pagtatapos ng pangalawang set ay ang Karasuno ang nanalo kaya mataas ang kumpiyansa ng mga ito na maipapanalo muli nila ang sunod na set, ngunit sinabi ni Kageyama na dapat ay nakabantay pa rin sila sapagkat hindi pa umano lumalabas ang opisyal na setter ng kabilang team, si Oikawa.